Logarithms by definition is basically the inverse function of an exponential function. At ang pagbasa ng tama nitong notation na ito is logarithm of x to the base b equals y. Ito yung mga examples ng mga logarithmic functions na pwede natin gamitin mamaya sa examples natin. Yung number 1, meron tayong logarithm of 4 base 2 equals m. At yung number 2 naman is logarithm of x base 5 equals 9. Ngayon, ang una natin ang pinaka-basic na kailangan yung matutunan about logarithms is kung paano mag-convert o magpalit mula sa logarithmic function papuntang exponential function. Kasi nga, inverse function lang sila ng isa't isa, so kailangan marunong kayong mag-convert ng logarithm to exponent and exponent to logarithm para mas maintindihan nyo yung pagsagot ng ibang mga problems na involve ang logarithms. So, to convert logarithm to an exponential function, ito lang yung formula na gagamitin nyo. Yung logarithm of x base b equals y can be changed into b to the y equals x using the logarithms. So, meron tayong base, meron tayong index natin yung x, at saka yung y. So, yan yung mga numerical values or variables sometimes na gagamitin natin sa isang logarithmic function. So, dito sa letter A, meron tayong example na logarithm of 3 base b equals m. Now, to change this into exponential function, tandaan nyo lang yung base nyo, raise it to this number right here, yung equal sign, o yung number sa equal sign, equal to 3. So, ang ginagawa ko dito is, tatandaan ko lang na it's b to the m equals 3. So, para siyang bilog. So, yun yung way ko kung paano ko matandaan yung pag-change or pag-convert ng logarithmic to exponential na hindi na ako titingin sa formula. So, yung letter A, pwede ko siyang gawing b to the m equals 3. b raised to m equals 3. So, yung letter B na logarithm of 16 base 2 equals 4 will be 2 raised to 4 equal to 16. And for letter C, logarithm ng x base 3 equals 2 can be changed into an exponential by 3 raised to 2 equals x. So, ito yung basic skill na kailangan nyo matandaan or kailangan nyo matutunan about logarithms. Kung paano mag-convert from logarithmic to exponential and then vice versa. Now, gamitin naman natin yung logarithms sa pag-solve ng ibang mga problems involving logarithms. So, dito sa mga examples na gagawin natin, isosolve natin yung logarithmic expression at hahanapin natin yung numerical value niya. So, kung marunong kayo ng exponents, alam natin na pag sinabi natin 2 raised to the second power, it's equal to 4, or 3 raised to the third power is equal to 27. So, sa logarithmic, parang ganun din yung concept. Kaso nga lang, iba yung pamamaraan ng pagkuha mo ng solutions. So, sa number 1, meron akong logarithm of 16 base 2. At kailangan natin malaman or makuha yung actual value ng logarithm of 16 base 2 nang hindi gumagamit ng calculator. Sa paggawa nito, step 1 nyo, i-equate nyo yung expression nyo to x. So, yung logarithm of 16 base 2, gagawin ko siyang equal to x kasi gusto kong malaman yung value ng x. At kapag isulat ko na yung logarithmic function ko in this form, alam ko na kaya ko na siyang i-convert from logarithmic to exponential. So, from logarithm of 16 base 2 equals x, 2 to the x equals 16 will be its exponential form. So, mapapansin nyo, dito sa exponential form natin ng logarithmic function, makukuha nyo na yung value ng x. Basta isipin nyo lang kasi dito kailangan nyo na lang mag-isip. Isip kayo ng number na gagawin yung exponent para sa number 2 na magiging equal to 16. So, kung memorize nyo yung times table or yung multiplication table, mas madali nyo ma-visualize kung ano yung value ng x. So, dito, sa step 3, to solve for x, alam ko na kapag ni-raise ko yung 2 by 4, it will be equal to 16. Kaya, ang x ko is equal to 4, which means yung 2 squared 2 raised to the 4th ko is equal to 16 na tama or pasok dun sa equation ko. Kaya yung logarithm of 16 base 2 ko, it's equal to 4. So, ganun yung pag-solve ng logarithmic or numerical value ng logarithms. Medyo kailangan lang ng practice pero ganun yung processing ng thought nyo para makuha nyo yung value ng
isang logarithms. So, for number 2, meron akong logarithm of 81 base 9. So, kailangan ko malaman kung anong value ng logarithm of 81 base 9 using my step. Equate ko siya sa x. So, meron akong logarithm of 81 base 9 equal to x. Change ko siya sa exponential. 9 raised to x equal to 81. So, ngayon naman, kailangan ko na lang isipin kung anong value ng x ang pwede kong gamitin para maging 81 siya. At yun is yung squared. So, mapapansin nyo, 9 squared is equal to 81, kaya ang x value ko is equal to 2. So, logarithm of 81 base 9 is simply equal to 2.